So, ang ganda gabi po sa kapatiran sa ibang planning po natin ng bibig sa oras na ito. Kita po kayo sa programa sa pagpupos sa Katlabian sa kapareho na oras ng mga bansa sa Hong sa Singapore at saka sa Taiwan. Ganun din sa Japan. At saka yung binabati natin mga kapatiran dyan sa Canada, sa Saudi Arabia at saka dyan sa Kuwait. Magandang gabi sa ilang lahat yan, brothers and sisters, at saka sa mga kapatiran dito sa ating bansa. So sa itong malalaking island, Luzon, Visayas at saka Mindanao. At sa inyo dyan sa Luzon, so magandang gabi sa nakipanig ng Luzon, ang mga region, ang mga lalawigan ng Luzon dyan, kaya sa Luzon, so binabati po kayo ng magandang gabi sa inyong lahat yan, brothers and sisters, at saka ganoon din no, sa kapatiran sa buong Mindanao. Magandang gabi dyan sa Mindanao, sa northern at saka southern part ng Mindanao, at sa buong Mindanao, sa mga lalawigan ng Luzon dyan, sa kapatiran din sa Mindanao. So magandang gabi po sa lahat dyan sa inyo, at saka sabay din sa pinabati natin natin mga kapatiran dito sa Visayas, sa Central, sa Eastern, ganoon din sa Western, Visayas. So magandang gabi sa lahat sa inyo na brothers and sisters. Nawatiin natin yung ating mga kapatiran dyan sa Central Visayas, dyan sa mga lalawigan ng Cebu, sa lungsod ng Cebu, at saka ganoon din sa ibang bahagi ng Eastern at Central Visayas. So magandang gabi po sa inyong lahat dyan, brothers and sisters, at saka sa ating mga kapatiran sa Eastern Visayas, sa mga kapatiran dyan sa Bicol, sa Leyte, Tacloban, at ganoon din sa mga kapatiran dyan sa Samar. Sa lahat ng mga lalawigan at lungsod at sa ating mga kapatiran dyan sa Eastern Visayas. At ganoon din, brothers and sisters, sabay din sa binabati natin yung ating mga kapatiran dito sa Eastern Visayas, dyan sa Negros Island. So good evening sa lahat dyan sa ating mga kapatiran dyan sa Negros Island. So malapit na mag-break yung Western Visayas, yung Negros Occidental, at saka sa Region 6 na pala yung Negros Occidental, at saka sa Region 7 dyan sa Negros Oriental. Nagkaroon sila ng sariling region, yung Negros Island, kasama ang SPO. So magandang gabi sa inyong lahat dyan, sa kaibigan na Manila, na lalawigan ng lungsod dyan sa kapatiran dyan sa Negros Island, at ganoon din ito sa ating mga kapatiran dito sa Panay Island. So good evening mga brothers and sisters, sa ating kapatiran dito sa Panay Island, sa nauna dito sa lungsod ng Iloilo. So magandang gabi sa ating mga kapatiran dito sa lungsod ng Iloilo Barangays, dito sa lungsod ng Iloilo, at saka ganoon din sa Naya Pudito Municipality, sa Component City, at sa lalawigan ng Iloilo. So tingin din sa ating mga kapatiran dyan sa buong lalawigan at lungsod ng Capiz. So binabati ko kayo ng magandang gabi sa lahat dyan sa inyo, sa mayroon ng 16 municipalities yung sa lalawigan ng Capiz. So magandang gabi brothers and sisters, kasabay sa binabati natin ang ating kapatiran dyan sa buong lalawigan ng Aklan, lalawigan ng Antique, at saka sa lalawigan ng Antimaras. Magandang gabi po sa lahat sa inyo dyan, brothers and sisters. Hindi na natin basahin yung kunting balita ng ating Panginoon. Ayon kay Matthew, kasaad ito, Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you,
to love you, what recompense will you get? Do not the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? So the perfect, as your heavenly Father is perfect. Para sa desert ito na yung sabi natin dito, sa Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7, ito yung mga turo or mga teachings wherein yung daan yung pagpuro talaga sa kaligtasan. Teachings ng ating Panginoon. At ginagawa niya yan ng Panginoon during the time na maraming mga tao na nag-gather. So, pagkakataon ng Panginoon na ituro ang nakaturuan dahil sa kaligtasan pag maraming mga tao na nag-iipon. Kaya, ulit ko yung mga strategy na ginawa ng ating Panginoon. Strategy, isa yung strategy dyan magaling doon na may karamdaman. Ito talaga yung very attractive sa lahat ng mga strategy. Yung mga strategy dito na nagbigay ng mga goods para mag-ipon yung tao. Ngunit yung pinaka-effective na strategy talaga is ito, heal the sick. Yung pinaka-effective na strategy na kung saan talagang tulumugin talaga ng tao yung strategy yan. So, brothers and sisters, sabi natin dito, yung gospel ngayon, lagi, pamumuhay ito ng isang tao na kung saan yun ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Gospel. Kaya yung pinaka-last part dito, nasasabi ko sa atin, be ye perfect, as your heavenly Father is perfect. That is a imperative no command from our Lord Jesus Christ. Utos to. So, ibig sabihin, hindi ang Panginoon magbanggit ng isang bagay na hindi pwede magawa. Kaya yung mga binabanggit niya na may mga kasamang utos ang binabanggit niya, pwede magawa ng tao. Ngunit magawa ito ng tao, kaya ito na naman yung role ng Holy Spirit dito sa atin. Magawa ito ng tao kung yung Espiritu Santo ay aktibo sa Kanya. He knows how to recognize, he knows how to accept the presence of the Holy Spirit and act according to what the Spirit needs them to do. So, yun talaga. Magawa talaga ng tao. So, ibig sabihin, brothers and sisters, salvation is not impossible. Salvation is possible, brothers and sisters. Posible kaligtas. Kaya, mapansin natin, be perfect as your heavenly Father is perfect. But ang daan towards perfection is very difficult para sa tao. Hindi kaya ng tao ito. Dahil sabi dito sa Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. But pagdating dito kay Jesus, mali pala yun. Mali pala interpretation yun. Pagdating sa Panginoon, hindi. Iba yun sa Kanya. Iba yun sa Kanya. Sabi niya, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. But, that you may be children of your heavenly Father. Para magiging anak kayo, ay mama sa langit, ay gano'n. Huwag niyong panalangin yung mga laban sa inyo at higilin niyo yung mga against sa inyo. So, dito makita natin, brothers and sisters, dito pa kung bumaba, pag tayo dito sa verse 38, iba pa ito sinasabi dito eh. Kaya ito yung chapter 5 na gospel ng Panginoon according to St. Matthew. Tingnan nyo, sabi na
tinatago para sa mga masasama. Yung ulan, hindi rin ito tinatago kasi blessing yung rain at saka sun at saka rain is blessing, blessing ito. Kaya sabi niya, hindi ito tinatago para sa mga unrighteous at binibigay lang ito sa mga righteous. Pag sabi niya, kung hindi, righteous and unrighteous alike, yung sun is sumisikat sa kanila at yung ulan ay tumutulong sa kanila para ito. Kaya sabi niya, kung patuloy kayo na ginagawa niyo yung mga tao lang na kaibigan nyo, yun yung inyong kinakaibigan din, ano bang kaibahan nyo sa mga makasalanan sa tax collectors? Ano bang kaibahan? So, yung binabati nyo, yung mga malapit lang sa inyo, ano bang kaibahan nyo dito sa mga vegans, ginagawa din nila ito. Kaya walang kaibahan. Pareho lang. Then, we cannot say ourselves that we are children of God kung ginagawa nila yung ginagawa din ninyo. Kaya brother, iba talaga yung mamumuhay ng sarap yun. Ganito. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, offer no resistance to one who is evil. If someone strikes on your right cheek, turn the other one to him as well. If he wants to go to law with you over your tunic and him over your tunic, hand him your coat as well. Should anyone preach you into service for 1 mile, go with him for 2 miles. Give the one who asks you, and do not turn your back on one who wants to borrow. Kita niyo, mahirap, brothers and sisters. Mahirap gawin isang ito. Ngunit, ito sa last, sa verse 48, so be perfect just as your heavenly Father is perfect. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi pwede magiging ng Panginoon yung mga bagay na yan kung hindi pwede mangyayari. But, may ino-offer nyo sa atin ng Diyos na pwede tumulong sa atin para magawa natin ito. Ano yan? The Holy Spirit. The Holy Spirit, brothers and sisters. Kaya, very important yung role ng Holy Spirit sa atin. Pag hindi binigyan ng tao ng pansin, the role of the Holy Spirit, the function of the Holy Spirit, and the role of the Holy Spirit, the works of the Holy Spirit sa tao, posible para sa kanya ito. Kaya, ito yung sinasabi ko, ito talaga yung time, the last days na yun. Ito talaga. Kasi, kumpleto na lahat. Kumpleto na lahat, yung mga, para sa tao, para sa restoration ng likeness ng Diyos, complete na lahat. Nandiyan si Jesus, nabatayan natin ng buhay ng isang tao upang ma-restore, ma-recover yung likeness ng Diyos sa atin, yung buhay ni Jesus as tao. At nandito na rin yung Espiritu Santo na tutulong sa atin na magiging kagaya tayo ni Jesus. At ito yung mga Gospel of Sanctified, ipinapakita, ito yung buhay ni Jesus bilang isang tao. Itinuturo niya. Ito yung daan para maligtas ito. Ito yung daan upang magiging ganap o perfect ng isang tao. But ito ay sa tulong ng Espiritu Santo. So brothers and sisters, next, makita natin, pagtutunan niya dito yung witnessing mamaya. Ngunit dadaan muna tayo dito. Sa mga anak ni Abraham, mapagkita ninyo dito. Kasi may sineselebrate tayo nga araw na ito. So, makita natin dito, brothers and sisters, may dalawang anak si Abraham. Yung isang anak niya sa isang Egyptian woman.
Ismael. No? At saka kung makita ninyo dito, basahin natin yung chapter 21 ng Genesis. Mag-start kayo sa verses 9 and following verses. Makita dito na pinaalis, inutos ni Sarah kay Abraham na paalisin yung kanyang helper si Agar. Ngunit mahirap para kay Abraham magdesisyon kasi may anak din siya kay Agar at ang pangalan ng kanyang anak si Ismael. Ngunit yung Diyos mismo na nag-utos sa kay Abraham sa panaginip na paalisin. Kaya ginawa ni Abraham, prepare niya yung pangailangan, yung tubig at saka yung pagkain kay Agar at saka yung kanyang anak na pinaalis. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang journey, sabi dito ng Escritura sa atin, naubos na yung pagkain, yung pangailangan. Kaya iniwan ni Agar yung kanyang anak na si Ismael. At lumakad palayo ng mga 100 meters siguro, ganun mga yards, 100 yards away. Then she said to herself, I can't bear to see my child die. I can't bear, hindi ko kaya makita yung aking anak na mamamatay kasi wala na silang pagkain, wala na silang tutubos na yung kanilang supply. While she was sitting there, she began to cry. Did God hear the boy crying? And from within the angel of God spoke to Agar. What are you troubled about, Agar? Don't be afraid. God has heard the boy crying. Get up, go and pick him up and comfort him. I will make a great nation out of his descendant. Ito sabi ng angel, utosan pa niya. I will make, sabi niya, gagawin ko na marami mission manggaling sa kanyang mga lahi, si Ismael. So, then brothers and sisters, ito si Ismael. Ngayon, dito makikita natin dito sa verse 22. Sa verse 22. Na dito, istorya ni Isaac, no? Ang pronunciation kasi English ay Isaac, Isaac. Yung kanyang story dito, nung pinanganak siya, galing ito sa promesa, sa promise. Si Isaac, sa promesa, galing sa promesa. Si Ismael is the usual na pamamaraan. Ngayon, dumating yung panahon na i-offer, utusan ng Diyos na i-offer si Abraham. Ito sa verse 22, i-offer siya. Kaya kung mapansin nyo, ito yung celebration, celebrate yung araw na ito, offering. Offer si Abraham. Si Isaac, i-offer siya. Ngunit sa bandang huli, pinigilan siya ng Diyos kasi sinubok lang yung kanyang katapatan sa Diyos. Para sa Diyos. Sinubok. Kung basahin yung chapter 22, makikita niyo dyan sa chapter 22. Sinubok lang si Abraham yung kanyang katapatan sa Diyos na kahit yung anak niya, isa-isang anak is kukunin pa ng Diyos. Binigay sa kanya din, after that, kukunin din. Kaya, magkataka kayo, brothers and sisters, ang sinasabi dito, si Ismael ay dadami din ang mga nations. Dadami din ang mga nasyon galing sa kanyang lahi. Sinabi ng Diyos, ito yung hindi natin minsan na napapansin. Dadami din ang lahi ni Ismael. Dadami din ang mission sa pamamagitan ni Ismael. Dadami din galing sa kanyang lahi. Ganon din sa kay Abraham, no, brothers and sisters. Ang promisa ng Diyos, your descendants
is like a sun doon sa dagat. Ibig sabihin, hindi rin nabilang. Ang Ismael, ganun din. May kita niya, brother. Saan ngayon ito? Saan ngayon ito? Yung sinasabi ng Diyos dito. Kasi iba yung lahi ni, iba yung descendant ni Ismael, iba yung descendant ni Abraham. Ni Isaac. Yung basahin natin dito, ang Romans chapter 9, sabi dito, I am speaking the truth. I belong to Christ. I do not lie. Romans chapter 9. My conscience ruled by the Holy Spirit also assures me that I am not lying. When I say, how great is my sorrow, how endless the pain in my heart. For my people, my own flesh and blood, for their sake, I could wish that I myself were under God's curse, and separated from Christ. They are God's people. He made them His sons and revealed His glory to them. He made His covenant with them and gave them the law. They have the true worship. They have received God's promise. They are descended from the famous Hebrew ancestors. And Christ, as a human being, belongs to the race. And Christ, as a human being, belongs to their race. Kanalaki. At tinutukoy dito ni San Pablo, itong mga Hebrew, itong descendant ni Abraham. The descendant of Abraham, itong tinutukoy dito ni San Pablo. The Hebrew people. Then, I am not saying that the promise of God has failed, for no, all the people of Israel are the people of God. Nor are all Abraham's descendants the children of God. Nakita nito. Abraham's descendants, the children of God. God said to Abraham, it is true, Isaac, that you will have the descendants I promised you. This meant that the children born in the usual way are not the children of God. Instead, the children born as a result of God's promise are regarded as the true descendants. Ito makita ito, brothers and sisters. At kung hahanapin mo, yung descendant ni Ismael, siguro mag-research na lang kayo. Mag-research na lang kayo, ayaw ko mag-itin dito. But, yung descendant ni Ismael is iba yung descendant ni Abraham. Although, ni Isaac, galing ni Abraham. Iba yun. So, makita natin dito, yung descendant ni Isaac is from galing sa kay Abraham. Talaga. Kasi, sabi nito, yung anak ng Diyos na itinuturing niya na nagagaling kay Abraham ay yung pinangako niya. Hindi ito magitan ng usual na panganganak. Kaya ito binasa ko sa inyo chapter 21, chapter 22 ng Genesis upang malaman ninyo. At siguro tayo ay kalaki tayo ni Abraham tayo sa ating pananampalataya kay Jesus. Kasi sabi dito ng Skriptura, they are descended from the famous Hebrew ancestors. Sino ba itong Hebrew ancestors? Siyempre, start kay Abraham, Isaac, kay Jacob. Ito yung tatlong Then, sabi niya, ito yung pinanggalingan ng ating Panginoong Jesucristo. So, sabi niya dito, they are descended from the famous Hebrew ancestors, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. And Christ, as a human being, belongs to their race. At saka we are Christians, so we are belong to this. Belong tayo dito, brothers and sisters. Ito sinasabi natin dito. Kung hanapin nyo, yung descendants, yung mission from the descendant of Ismael, ang dami. I think they are sila
marami sa Christians. Ito yung talagang Hebrew, yung talagang Israelite, pumunti sila. Yung Christian ang dumami. Then, itong missions at saka itong mga people belong kay Ismael ay pangalawa silang marami ngayon sa buong daigdig. Kaya ito lang yung clue ko sa inyo, kayo na mag-research kung sino ba itong mga mission, kung ano ba itong mga missions na ito at kung sino ba itong mga tao ito, mga taong ito at kung ano yung kanilang religion. So, basta pangalawa sila sa Christian, sa pinakamarami, para sa Christians. So, before we continue, good evening to sa kaya Sir Janet Solano. Thank you for watching. Kaya Mr. Yuli Lisa Salero, Mr. Ning Dolor Malata, Mr. Juniville Fajardo, kay Ma'am Pilar Shidel, Scotland, kay Ning Dolor Malata. Good evening, brother. In Christ, please pray for healing those who are sick. In Jesus' name, amen. We help each other kay Sir Dino Rosada, kay Mr. Nikilie, Ardo, kay Sister Erna Sifil, Sempro, good evening. For your teacher, kay Sister Lydia Tolentino Gilapay, kay Slipar, kay Sister Evangeline Gaan, Mr. Rosipa de la Cruz, kay Sister Patricia Ruales, kay Sister Salon Lumbo, kay Sister Luz Gaita, sa Winnipeg, at saka kaya Sister Irene Coronado Noridico, at saka ganun din, good evening din sa kaya Sister Joe Adelanta, okay, kini kay Brother Rolling, no? At saka ganun din kaya Ma'am Yusulen Fernandez, kaya Sister Lagus Puso, kay Sister Rodora Usumo, kay Sister Elna Flores Jalicon Trilis, good evening. At saka ganun din kay Sister Juliet Chinza, kay Sister Adeline Montaño, at saka kay Sister Adeline. Yan. Good evening sa lahat. Kung natin magkapatiran. Okay. Punta tayo dito, brothers and sisters, sa ating topic witness. Tatlo tayo. Dalawa na yun na uncle natin. Sana na yun na. Tsaka, parang matulungan din kayo mag-whiting, mag-proven din yung kaalaman. Research kayo sa sinasabi ko. Ano ba ito mga nations? No? Mga nations na galing sa descendant ni Ismael. Ibig sabihin, research yung Ismaelites. At kung ano yung kanyang religion, ano ang kanyang religion ngayon. Yun lang. So, because we are Christian, we are belong to the descendants of Abraham. Kasi, no, si Jesus is belong to the descendants of Abraham, Hebrew. Jesus, yan sa galing. Yeah, makita natin yung journey ng life ng mga Hebrew people from Abraham. Yung pinakamalaki-laki talaga na history yung sa kay Moses. Sa kay Moses. Then, punta sa mga kings. Kita natin yung struggle. No? Yung maghahanap ng paraan, ng kalaban na supilin at i-annihilate, no? Uubusin yung lahi ni Abraham. Upang yung promisa ng Diyos, na connected lahat ito upang yung promise ng Diyos, dyan sa Genesis chapter 3 verse 15, na dudurog sa ulo ng Jacob ay hindi matuloy. Yan nakita niyo, brothers and sisters. Ngunit may mga tao, yan nakita niyo, may mga tao na instrumento ang Diyos para maproteksyonan yung kanyang promisa, na matuloy talaga yung kanyang promisa. Kaya yung mga tao na ginamit ng Diyos, so, kita nyo, hindi rin mga matutuwid
marami din magkasalanan. Karamihan. Kita nyo. Mga magkasalanan, ang dami. Puro mga important character doon. Ngunit mga magkasalanan, hindi pinapakita din dito sa Scriptura. Ngunit, naging instrumento sila ng Diyos in order to protect. In order to protect the promise of God, which is Christ. Dadaan mo na ulit tayo dito kasi hirap pag-ano yung dato ng Panginoon. Sabi dito sa Galatians chapter 4. Punta muna tayo dito sa chapter 3. Sabi dito. Muna tayo sa chapter 3 verse 15. Verses 15 and following verses. My brothers, I am going to use an everyday example. When two people agree on a matter and sign an agreement, no one can break it or add anything to it. Now God made His promise to Abraham and to his descendant. So notice mamaya, the scriptures does not use the plural descendants. Does not use the plural descendants, meaning many people, but the singular descendant, meaning one person only, namely Christ. Dito, namely Christ, descendant. Ito yung pinoproteksyonan niya na maganap talaga ano mangyayari. Itong tawag dito, na yung promisa niya sa kay Abraham na mangyari, descendant na. Sabi dito sa Galatians chapter 3. So, dito, sabi dito, let me ask those of you who want to be subject to the law. Do you not hear what the law says? It says that Abraham had two sons. Ito na. Sino ba yung two sons? Ismael at saka si Isaac. As two sons. One by a slave woman, the other by a free woman. Yung slave is si Hagar. Yung free is si Sarah. At si Sarah, kung mapansin nyo, ilan na edad si Sarah nung 100 years na. 99. Married pa siya. His sons, by the slave woman, was born in the usual way. But his son, by the free woman, was born as a result of God's promise. Si Isaac. These things can be understood as a figure. The two women represent two covenants. The one whose children are born into slavery is Hagar, and she represents the covenant made at Mount Sinai. Hagar, who stands for Mount Sinai in Arabia, is a figure of the present city of Jerusalem, in slavery with all its people. But the heavenly Jerusalem is free, and she is our mother. For the scripture says, "Be happy, you childless woman. Shout and cry with joy, you will never feel the pains of childbirth. For the woman who was deserted will have more children than the woman whose husband never left her." Now, you, my brothers, are God's children as a result of His promise, just as Isaac was. At that time, the son who was born in the usual way persecuted the one who was born because of God's Spirit. And it is the same now. Kaya na bahala. No? Sa pag-research nyo, kaya na bahala. Paghanap dyan. Basta ito yung naka-analysis sa scriptura. So, punta tayo sa witness. Kagabi sabi natin ito. Na kailangan ng Diyos na hindi makita na magkaroon ng witness. Kailangan siya ng witness. So, kaya yun ang sinasabi dito. Tayo ka na sa Romans chapter 9.
na si Jesus, descendants from the Hebrew, from Abraham. Siya nagiging tao, yung introduction na. Kaya sinabi dito, for confirmation, ang Colossians chapter 1 verse 15, nagsasabi dito, Christ is the visible image and likeness of the invisible God. So, siya ang witness. Siya ang makita. Siya ang makikita na larawan o kakawangis, kapariho ng hindi makikita ng Diyos. So that's why that verse says, no, siya ang nagiging witness. Kaya ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon during the time niya sa kanyang ministry dito, katotohanan, truth, na halos karamihan ay hindi magkaunawa sa katotohanan ng kanyang mga sinasabi. Kaya, pinangatawanan niya ang mga katotohanan na yun hanggang sa yung buhay niya ay kailangan niya yung ibigay para sa katotohanan na yun. Kasi, pag katotohanan, yung buhay mo, no, pili mo ibigay sa paghawak to stand firm the truth, kahit buhay mo binibigay. Ngunit pag hindi totoo, no, kunting takot lang, kunting nahirap o ano dyan, i-give up mo. Kasi wala ka nang pinanahawakan na katotohanan. Pero si Jesus, siya truth. Siya katotohanan. At saka lahat ng kanyang aksyon, lahat ng kanyang sinasabi at mga aksyon, ay yun ang Diyos na hindi makita. So, ibig sabihin, ang likeness ng Diyos na hindi makita sa tao, makikita kay Jesus as bilang isang tao. Kaya kung gusto natin makita yung Diyos, diyan kay Jesus. Kasi makikita ang Diyos na hindi makita sa pamagitan niya bilang isang tao. Kaya kung gusto natin ma-restore yung likeness ng Diyos sa atin, kay Jesus, ang buhay ni Jesus, yun ang likeness ng Diyos. Kita niyo. Kaya kung gusto niyo basahin ko talaga Colossians chapter 1 verse 15 para maano. Christ is the visible likeness of the invisible God. Colossians 1:15. Christ the visible likeness of the invisible God. So meaning, ang likeness of God sa kay Christ, kay Jesus. And if we want this likeness of God na nawala sa atin, na ma-restore sa pamagitan ni Christ. Kasi, di ba, sinabi dyan sa creation, ang tao ilikhain natin sa ating kawangis, sa kapariho natin, image and likeness natin. Sabi ng Diyos. Ngunit, yung likeness ng Diyos sa atin ay nawala because of sin. Kaya, yung ating principal task ito is to restore that likeness para makabalik tayo. Pag hindi ma-restore yung likeness ng Diyos sa atin, hindi tayo makabalik. Yun ang kailangan. Kaya, maswerte tayo kasi magiging klaro yung ating salvation. Magiging klaro yung ating kaligtasan. Kasi mayroong isang tao na yung likeness ng Diyos ay makikita sa kanya. At mayroong Espiritu Santo na tutulong sa atin upang maging kagaya niya tayo. Kaya ang swerte natin para sa deserves. Kaya ito, then, ito na, sabi dito, si Jesus naging witness ng Diyos na hindi makikita. Mayroon siyang mga tao tinawag. May mga tinawag siya ng mga tao. Pinili. Para magsabi, katulong sa pag-spread ng mabuting balita, mag-spread ng katotohanan throughout the world. Yung mission niya. Sabihin yung katotohanan sa buong bansa, sa buong daigdig, sa buong daigdig. At yun ang tinatawag na mga apostol, disciple, followers of Christ. Pag followers ka ni Christ, ibig sabihin, you are Christ-like. At if you are Christ-like, ibig sabihin, there is the likeness of God in you is already restored. Na
like Christ tayo daw. Kaya ngayon, sinong like Christ sa atin? Kaya, mahirap maghusga, mahirap magkundina. Bakit? Like Christ ka na ba? Yan mo sarili ko, like Christ ka na? O, kung magawa ka ng mga alituntunin, sumusunod ka sa mga alituntunin, ngunit yung buhay ni Kristo ay wala pa rin doon. Wala pa rin sa iyo, wala pa rin sa akin, wala pa rin sa atin. Kaya, sino ba ako mamusga, mag-judge, at magkundina sa ibang tao? Sino ba ako? Hindi lang siguro makasabi ko si Kristo. Kasi, pag mag-judge siya, sabi niya, napansin siya dito, He will come with His angels and judge and give the rewards sa mga tao ayon sa kanilang mga ginawa. Kaya itong gospel ngayon sa gospel sa Matthew, may kita mo yung buhay ng isang tao na na-restore, perfection, ma-restore yung likeness. Yan makikita. Pero mag-isa yan, hirap. So, hirap yan isa. Pag sinampal ka sa kaliwang isli, kaya mo yung kabila. Kung kukunin niya yung iyong damit, pati yung tunic, halimbawa, kukunin yung t-shirt mo, pati yung sa labas, yung sleeve mo, bigay mo. Kaya pag humingi siya ng tulong sa iyo, sabi niya isang oras, gawin mong 2 oras. And then, sabi, lahat ng makalaban sa iyo ay ibiganin mo, and then, panalangin mo. So, hirap-hirap, no? Ngunit, yun ang buhay. Yun ang uri ng buhay na yung restoration ng life, yun ang Diyos. Ibig sabihin, yun ang Diyos. Kaya sa last part yan, sabi niya, magpagaganap kayo kagaya sa inyong Ama sa langit na ganap. Be ye perfect as your heavenly Father is perfect. So, perfection, yan mo makita, Matthew chapter 5, 6, chapter 5, chapter 6, no? Chapter 7. Yan na, nakita mo. So, yung buhay ni Kristo ay nakita mo na dyan. Yung likeness ng Diyos sa tao, yan na, nakita mo sa akin. So, ito. So, the apostolic witness, in order to reach men, the witness must take a concrete stand about the preaching of the gospel. Concrete stand. So, ibig sabihin, no? Meron tagang batayan, meron katotohanan para mapaabot mo yung mabuting balita. At isa dito sa mabuting balita na pinapa-preach, no, sa mga disciples ni Kristo, itong Matthew chapter 24, verse 14. Bakit? So, ang Matthew chapter 24, verse 14, brothers and sisters, ito na yung pinaka-final stage of our journey as Christian. Dito na tayo sinusubo. Ito yung 24, Matthew 24, verse 12 to 14. Ito na yung final stage. Sabihin ito, ipaalam ito sa mga tao. Ipaalam ito sa mga tao na darating ang panahon. I-anticipate ito na darating ang panahon. Nayanigin ang daigdig. Darating ang panahon, no, na magkaroon ng gira. Darating ang panahon na magagalit ang lahat ng mga tao sa iyo. Darating ang panahon na bubulitin ka dahil sa mabuting balita. Ngunit, sabi nito, ngunit, ang magpapatuloy hanggang sa katapusan ay siya lang ang maliligtas. Yun ang dapat parating. Tingnan niyo mag-content na mag-preaching ng mga brothers and sisters natin. May mag-content na mag-preaching. Seldom to mention this, brothers and sisters. This truth. This good news. Good news ito eh. Seldom ito. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon. It is in order to keep
carry the gospel into the entire world, that the apostle are constituted witness of Jesus. Isa ito sa mga pamamaraan na magiging witness kay Jesus. Itong magiging instrument ka to spread the good news sa lahat. Ngunit, yan nakikita natin dito. Sabi ng Panginoon, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So, ang Acts chapter 1 verse 8, they are attested solemnly before men to all the events coming from the baptism until the ascension of Jesus, especially the resurrection which has consecrated His Lord. So, makita natin dito. No? Ngayon, ito ginawa ng mga apostol. At saka, itong ginawa nila, mayroon silang mga assignment o isa sa kanila. Kaya nagiging Kristiyano tayo dito sa Pilipinas because of sin kay Santiago. Kay Santiago, na-assign doon sa isa sa assignment ni Santiago is Spain. Espanya. Siya yung nagiging instrument na ma-Christianize yung Spain, yung mga tao sa Espanya. Pero pinapatay sila Pinapatay sila, brothers and sisters. Pinapatay sila. Kaya, nagiging kasama tayo 500 years at una. 500 years sila. Napansin niyo kanta. March 15, 16. 15, 16. March 15, 16. 21. So, noong 2021, naging pa ng 500 years yung Christianity dito sa Pilipinas. Sino ang nagdala dito ng Christianity sa Pilipinas? Si Magella. Saan galing si Magella? Sa Spain, which is doon Santiago, Christianizing yung mga tao sa Spain. Kaya, pumunta si Magella dito, pag-ano pa mga Pilipino. Yung Spaniards, yung nagiging instrument para magiging Kristiyano tayo dito. Kaya kay Santiago. So, dito galing tayo kay Apostol James, kay Santiago. Dito, nagiging. So, yun ang trabaho nila. So, nagiging witness sila, si Pablo, si Pedro, lahat sila. Iba-ibang mga lugar ito sa kanila para maging witness ni Kristo. Kaya, yung pagiging witness nila kay Kristo ay humantong din sa kanilang pagiging martyr. Hindi lang nagiging witness sila, brothers and sisters, sa salita lang. Kundi nagiging witness sila sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang salita, at nagiging witness din sila kay Kristo sa pagbunis, sa pagbigay ng kanilang buhay para sa katotohanan. Ito yung kulang sa atin ngayon. Brothers and sisters. Hindi natin ito napan. From witness to martyrdom. Kami dito, kita natin yun. Their notice of witnesses of Jesus is made still more evident when they have to bear witness before the authorities and the tribunal, in line with the perspective which Jesus had already opened before. But makita natin dito. Ito talaga, yung mga nangyayari sa kanila. Kaya ito yung kulang sa atin ngayon. Bakit kulang? Bakit wala ito? Kasi ang dami na pumasok na pangangaral dumating sa puntahan. Diba? Kaya may time, the religious, yung faith is not dwarf talaga. At nagtagumpay yung siya na hindi naman masama. Ngunit yung faith at science sana ay magtulungan yan. Walang isa na magtulungan.
G.R. Ilya, kaya Sister Mildred Sulas Tanatan, kaya Eunice Wing, good evening, kay Sister Vigilia Zalo, so good evening, at saka kaya Ray Larney Sumis, at saka ganoon din, no? Good evening din sa kaya Sister Dibs Salvani, at saka kay Sister Jill, no? Kaputulan. So good evening sa lahat sa inyo. Ito yung sinasabi natin dito. Ito yung sinasabi natin dito. Ito yung kulang sa atin ngayon. Kaya siguro, dapat magkarating tayo dito sa ating consciousness ito mga bagay na ito. Isahin natin ito bukas, brothers and sisters, yung mga biblical passages dito. Isahin natin dito yung mga biblical passages dito upang makita natin ito sa Scriptura yung kanilang pagiging witness kay Jesus. Ulitin natin, Jesus is the visible likeness of the invisible God. So, He is witness. Then, yung kanyang pagiging witness, lahat ng katotohanan na nagagaling sa Diyos, na naririnig niya sa Diyos, sa Ama, yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi niya. Lahat ng sinasabi ng Ama sa kanya, yun ang sinasabi niya. Then, so, yung mga disciples, yung mga apostles, yung followers niya, lahat ng sinasabi ni Jesus, yun ang sinasabi nila. So, naging witness sila sa katotohanan. Ngunit, pag nagsasabi ka ng katotohanan, no, yung sinasabi ni Jesus, maraming magagalit sa iyo. Almost lahat magagalit sa iyo. Magagalit sa iyo. Kaya, no, dahil nagagalit sila, no, kung ano yung nangyari kay Jesus, nagalit sila sa katotohanan, kung ano nangyari kay Jesus, yung kanyang mga witnesses ay ganoon din ang mga nangyayari sa katotohanan. Ganoon din mga nangyayari sa katotohanan. Ngunit sa atin, hindi masyado dito. Kaya na sinasabi ko sa inyo, Pilipinas, ay hindi talaga masyado yung experience ng mga apostol before, hindi. Pero yung pagkalahatan pagkalahatan ng district. So, pagkalahatan ng district. Pagkalahatan ng district. Yung mga pagsubok sa buong daigdig. Apektado tayo lahat. Apektado tayo lahat. So, isa yun sa pag-testing ng Panginoon sa mga tao. So, kung sino ba talaga yung totoong tao niya. Dito sa, sabi dito sa Book of Revelation, naalala niyo ba yun? So, sabi dito ng Scriptura, the beast was allowed to make proud claims which are insulting to God, and it was permitted to have authority for began to curse God, His name, the place where He lives, and all those who live in heaven. It was allowed to fight against God's people and to defeat them, and it was given authority over tribe, nation, language, and race. All people living on earth will worship Him. Will worship Him. Except those whose name were written before the creation of the world in the book of the living, which belonged to the Lamb that was killed. So, meron kahit na subukin ang buong daigdig, ngunit may mga tao hindi talaga madadala sa mga pagsubok ito. Ito sila mga tao, ito mga pangalan nila, ito sinasulat na before pa. Ibig sabihin, may mga tao na pinili ng Panginoon. Kaya kagaya nito sa mga apostol. So we continue this tomorrow, brothers and sisters. Good evening kaya Relay Rosones. Good evening. At saka continue to pray our brothers and sisters who are asking
prayer. So see amen for their prayers in order that God grant this their invitation. So we continue to see amen to Nanay Nili, Nanay Sipa, Susa, Nanay Erlinda, Nanay Pilga, ganun din. So, kay Sister Imelda, kay Sister Winda, kay Sister Dayday, so, ganun din sa kaya Sister Jacqueline, Jocelyn, at saka Sister Ivan, Sister Ingging, kaya test no kay Ma'am Grace Pangkot, at saka kay Mary Store. So, ganun din sa kay Sister Angeles, Penan, Sister Maria del Ros, ganun din no, sa kay Padre Ramon, Yuri Sorial, kay Sister Rosario Sorial, at saka kaya Sister Jen Torres, evening kaya Brother Willie Tutino, at saka kay Sister Joyce, kay Piday, Sister Milay, Sister Susi, at saka lahat no, ng mga kapatid natin, at saka na tuloy no, na sumusbaybay. Ngayon uli, no, hinihiling ko yung inyong isa, no, pag-share yung mga topics natin, at saka pag-visit yung ating Facebook page, no, Jesus Kagamagubos, at saka follow para mag-share at dumami din yung ating mga kapatiran na parating, no, ng mga kinadaan ng Panginoon dito ng mabuting balita na ibig niya marating sa ibang katao. So, good evening, nasa kay Sister Rosilia Oren, kagaganon ni kay Brother Edward.